Jiuju Coffee, masarap na, mura pa. Cut. Mabuti. Ate Cindy, magpahinga ka muna doon. Patingin ako nito. Ate Cindy, ito na po ang kape nyo. Yan, Kichi. Ang posisyong ito bilang assistant ay sa akin, kaya maghanda ka na para umalis. Gusto mo ba akong mapahamak sa init? Imposible po. Malinaw na sinabi ko sa coffee shop na gawing malamig ang timpla nito. Sinasabi mong hindi ito mainit? Sige. Pasensya na po Ate Cindy, hindi ko po alam na ganito pala kainit ang kapeng ito. Anong nangyayari dito? Direktor Ye, ako po ay. Yan, Kiki. Itong maliit na bagay lang ay hindi mo pa magawa. Yan, Chichi. Baka naman nakita mo na mayaman at maayos ang karera ni Ate Cindy at naiinggit ka lang? Total naman ay $3,000 lang ang sinasahod mo sa isang buwan. Hindi po totoo yan, huwag niyo akong pagbintangan. Mula ngayon, ang mga dukhang katulad mo ay hindi na dapat magpakita sa set, isang walang kuwentang hamak na manggagawa. Ang kapeng ito ay sigurado akong pinalitan ng ibang tao. Nagtatrabaho lang ako ng marangal at maayos, bakit niyo ba kailangang mang-insulto ng tao? Direktor Ye, ang tulad niya, ang isang bagay na kahit mawala sa mundo ay walang sinumang magmamalasakit, ay tao rin bang matatawag? Lumayas ka na rito. Walang silbi. Wala naman akong ginawang masama. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Gusto mong malaman kung bakit. Opo, gusto kong malaman kung bakit. Sasabihin ko sa iyo. Dahil isa ka lang hamak na manggagawa. Wala kang pera o kapangyarihan. Walang pakialam ang mundo kung mawala ka man. Sige, aalis na ako. Pero ibigay mo sa akin ang sinweldo ko para sa buwang ito. Pera? Mabuti nga at hindi kita pinagbabayad ng mga gastusing medikal. Alis. Hello po, landlord. Hello, boss. Boss, sandali po. Ano po kasi? Kung wala kang pera, doon ka matulog sa tulay. Hindi ito isang ampunan. Bigyan niyo pa po sana ako ng ilang araw. Kapag nakuha ko na ang sweldo ko, ibabayad ko po agad sa inyo. Umalis ka na, layas. Wala akong panahon makipag-usap sa isang mahirap na tulad mo. Saan galing ang pulubing ito? Alis na, dali. Opo. Isang hamak na tao. Isang mahirap. Pulube. Anong balak ninyong gawin? Young mistress. Young mistress. Dahan-dahan lang po sa pagkain, baka po kayo mabulunan. Kuya, wag mo naman akong pagbiruan ng ganito. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Ako po si Liu Juan, ang mayordomo ng inyong ama. Dati po ay niloko ang inyong ama ng masasamang tao, kaya napilitan siyang umalis ng Jiangcheng. Ngayon, isa na siyang tinitingalang tao sa mundo ng negosyo. Sige lang, magyabang pa po kayo. Pinapunta niya ako para hanapin kayo upang makabawi sa lahat ng mga pagkukulang niya sa inyo nitong mga nakaraang taon. Matanda na po ang inyong ama. Gusto niya pong ang itinayo niyang Shengshi Group ay kayo na ang mamahala. Kuya, sa totoo lang, kayo ang pinakamabait na taong nakilala ko. Pero,
Sobra na po at parang hindi nakapani-paniwala ang sinasabi nyo. Hello? Opo, naintindihan ko na. Narito po ang aking calling card at isa ring Supreme Gold Card. Maaari niyo po itong gamitin sa kahit saan sa Jiangcheng para sa VIP na serbisyo. Walang limitasyon ng pera nito. Walang limitasyon. Walang hanggan ang halaga nito. May kailangan po muna akong asikasuhin? Tawagan niyo lang po ako kahit kailan. Hamak na empleyado. May hamak na manggagawa. Tama ba ang nakikita ko? Ikaw na mahirap ka, nagagawa mo talagang kumain dito sa Junhai Restaurant? Sabihin mo nga, binabayaran ka ba ng lalaking kasama mo kanina? Bakit mo ako dinidilatan? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang mga tulad ninyong walang silbi ay ganito lang ang paraan para makapasok sa ganitong klaseng mamahaling restaurant. Ikaw, Ang basong ito ng tubig ay pambawi sa pagtapon mo sa akin ng kape. At ang sampal na ito ay para turuan ng leksyon ang mabaho mong bibig. Wala kang modo. tulong. Tulong. Ano pong nangyari, Ate Cindy? Bilis. Punasan niyo po yan. Bakit dito sa Junhai Restaurant ay may nakakalusot na hamak na manggagawa? Isa ka lang hamak na manggagawa? Bakit mo binastos si Ate Cindy? Lahat ng kumakain dito sa Junhai ay mga mahalagang panauhin. Anong karapatan mong ituring ako ng mababa? Nakikita mo ba ito? Anong karapatan? Dahil lang sa may hawak kang mumurahing card? Nagagawa mo pang mandaya rito. Nagsisinungaling ka. Maliwanag na Supreme Gold Card ito. Wala pa akong narinig kailanman na kahit anong Supreme Gold Card. Lagot? Hindi nagbayad si kuya. Iniwan lang ang card na ito. Sabi naman ng manager ay panglaro lang ito. Baka naman naloko ako. Yari na talaga. Hinding-hindi na ako makakaharap sa kahihiyan na ito. Ikaw, umalis ka na. Kundi, tatawag ako ng pulis. Teka muna. Bago ka lumayas, bayaran mo ang kinain nyo. Iswipe mo na lang ang card. Talagang hinahamon mo ako, no? Hayaan mo na. Ang mga mahirap na gaya mo, siguradong wala namang laman ang pitaka. Ganto na lang. Lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko para luminis. Pagkatapos ay ako na ang magbabayad ng kinain mo. Ang lakas ng loob mo. Kay lalaki ng boses mo. Oh, President Zhao. Paano po kayo nagkaroon ng oras para pumunta rito ngayon? President Zhao, kayo po. Miss Cindy, itong si Miss Yan ay isang espesyal na panauhin dito sa Junhai. Ang ginagawa mong ito, hindi ba't parang sobra na? Ang hampas lupang ito ay kumain ng libre. Narinig mo rin naman. Bakit? Naging ampunan na ba? At ng mga pulubi ang Junhai ngayon? Tama po iyon, President Zhao. Ang babaeng ito. Wala ka talagang modo. Tumahimik ka. Si Miss Yan ay aming kagalang-galang na panauhin. Na kumain siya rito sa Junhai ay isang malaking karangalan para sa amin. Ano? Miss Yan, ayon po sa utos ni Butler Liu, kumain po kayo rito. Paumanhin po sa naging pagkaantala, sana po ay mapatawad niyo ako. President Zhao, sa ginagawa mong ito, ay parang hindi mo na ako binibigyan ng galang. Walang halaga ang galang mo. Tanging ang may Supreme Gold Card dito sa Junhai, ang aming pinakaimportante na kliyente. Ang ganitong mga kliyente ay iilan lamang sa buong bansa. Miss Yan, ako ay naging mangmang. At hindi ko kayo nakilala. Baliwalain niyo na lang po ako. Palayain niyo na po ako. Dahil hilig mo akong tawaging hamak na trabahador, siguro ay dapat mo ring maranasan ang saya ng isang trabahador. Simula sa araw na ito, tanggal ka na sa trabaho. Ibabasura ka na ng buong industriya ng hotel. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Maging seryoso sa trabaho at matutong magpakumbaba. At isa pa, ayaw ko nang makakita ng mga taong walang hiya rito. Ikaw, Makaalis ka na. walang hiya ka.
Huwag mong isipin na porke may lalaking sumusuporta sa iyo, ay kaya mo na akong labanan. Totoo nga pala ang card na ito. Miss Yan, ayon po sa utos ni Butler Liu, inihanda ko po ang pinakamagandang kwarto para sa inyo, simula ngayong gabi. Dito na po muna kayo tutuloy. Sandali. Maari mo ba akong ihatid sa isang lugar? Siyempre naman po, isang karangalan po ito. Tita, ibinili ko po kayo ng mga prutas. Tita, ano po ang ibig sabihin nito? Sa susunod, huwag ka nang magpapakita pa sa bahay ko. Nung huling pumunta ka rito, naging dahilan ka para ang buong pamilya namin ay pagtawanan ng alta lipunan. Pero po, ako ang girlfriend ni Shouting. Nangako siya na pakakasalan niya ako. Pakakasalan ka? Isa ka lang hamak na empleyado, hindi ka magiging karapat-dapat sa anak ko. Habang hindi pa ako nagagalit ng husto, iwanan mo na agad ang anak ko. Ang kapal din ng mukha mo. Hindi mo ba tinitingnan kung gaano kababa ang antas mo? Hindi ka makakatulong kay Brother Shouting pagdating sa usapin ng kanyang negosyo. Kung ako sa'yo, maghahanap na lang ako ng lugar para maglaho na lang sa mundo. Sino ka? Oh! Nakalimutan kong magpakilala. Ako nga pala si Hu Shuiching. Kararating ko lang galing sa pag-aaral sa ibang bansa. Kababata ako ni Su Shouting. Matalik kaming magkaibigan simula pa noon. Ngayong nagbalik na ako, babawiin ko na si Su Shouting. Si Hu Shuiching ay anak ng mayamang pamilya. May mataas na pinagmulan. Hindi tulad mong hamak na empleyado, hindi mo siya mapapantayan. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niyo, hindi ba't gusto niyo lang iwanan ko si Shouting para makasama niya ang babaeng ito? Tama ang sinabi mo. Sinabi na sa akin ni Hu Shuiching. Nasa Crown Hotel siya magpo-propose kay Su Shouting. Magbibigay rin siya ng $5 milyong at isang unit sa Shengxi Real Estate na malaking apartment bilang dote. Ang mga ito ay mga bagay na habang buhay ay hindi mo man lang mahahawakan. Shengxi Real Estate? Hindi ba't iyan ang binabanggit ni Butler Liu na ari-arian na gusto niyang ipahawak sa akin? Shuiching, mag-shopping tayo. Huwag kang magsayang ng oras sa hamak na taong iyan. Chichi, Shouting. Sa wakas at bumalik ka na. Sobrang miss na kita. Pasensya na. Sobrang busy sa negosyo, matindi ang kompetisyon sa industriya. Para sa ating kinabukasan, kailangan ko magsikap. May nakilala akong babae kanina na nagngangalang Hu Shuiching. Ang sabi po ng mama mo, Si Hu Shuiching ba? May gusto siya sa akin, pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Ikaw lang ang tanging mahal ko. pero mayaman siyang tagapagmana. At ang katulad ng pamilyang Su, ang mas bagay sa kanya. Baliw na bata? Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano, di ba? Hindi mo ba ako kilala? Tungkol sa ating dalawa, mungkahi lang ang ibibigay ni Mama. Ikaw ang babaeng pinili ko. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Mukhang mahal nga ako ni Shouting. Kung anak nga talaga ako ng pinakamayamang tao, mas mapapalago ko pa ang career ni Shouting. Young mistress, si President Yan po ang inyong ama. Salamat po, Butler Liu. Naiintindihan ko na. Tatawag na lang po ako kapag kailangan. Hindi ko akalain na ang pinakamayamang si Yan Xiaoming ay ang totoo ko palang ama. Yaman ko na. Ate Cindy, hindi biro ang presyo ng bagong Jaguar? Sigurado ka na ba talaga? Oo naman. Kakakuha ko lang kay Director Ye ng isang malaking proyekto para sa isang palabas, $100 milyong ang bayad sa akin. Basta't may magustuhan ka, huwag kang mag-alinlangan. Bilhin nating lahat. Ate Cindy, ang bait mo talaga sa akin?
Miss Yan, ano po sa tingin niyo ang sasakyang ito? Ikaw na naman. Ikaw na naman? Ate Cindy, kilala mo ba siya? Isang hamak na staff lang sa set. Dahil may sinabi siya na ikinagalit ko, pinalayas ko siya. Bakit? Nakahanap ka na ba agad ng bagong trabaho? Pero, ang pagbebenta ng kotse ay isang seryosong trabaho. Pasensya ka na, pero mukhang mabibigo ka. Nandito ako para bumili ng kotse. Yan, Kichi, sa itsura mong yan tingin mo bagay sa'yo ang bumili ng kotse? Baka naman dahil naman ito sa matandang lalaki na yun na bumubuhay sa'yo? Kapag nalaman ito ni Su Shouting, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Magsipilyo ka nga kung mabaho ang hininga mo. Sinasabi ko sa'yo, kahit pahiwalayan ako ni Shouting, hinding-hindi kanya magugustuhan itong babaeng mukhang pera na to. Ang kapal ng mukha mong paratangan ako. Halika kayo rito. Ate Cindy, nandito ka pala? Bakit po kayo mismo ang naparito? President Kang, siya ba ang bagong janitor dito sa Feiwei car dealership nyo? Bakit ang baho ng amoy niya? Saan galing ang babaeng yan? Hindi ko siya kilala. Bakit hindi niyo papaalisin ang basurang yan? Nandito ako para bumili ng kotse. Akala mo ba dahil sa bitbit mong card na yan ay makakabili ka na ng kotse? Bakit hindi mo na lang sabihin na pagmamayari mo ang tindahang ito? Ate Cindy, huwag na po kayong makipag-usap sa ganyang klaseng tao. Ipapabugaw ko na lang siya sa guard para hindi masira ang araw nyo. Sige, guwardiya. Palabasin nyo ang babaeng yan. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Bitaw sabi. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo siya. Bitawan mo siya. President Zhang, bakit po kayo nandito? Wala ka talagang modo. Nangahas ka pang kalabanin ng ating mahal na panauhin. Wala naman po, President Zhang. Ibinigay ko po ang lahat ng pinakamataas na serbisyo bilang pag-alalay kay Cindy. Maayos naman ang naging serbisyo niya. Paumanhin po, Miss Yan. Katatanggap ko lang ng tawag mula kay Butler Liu. Pasensya na kung naging kulang kami sa pag-aasikaso. Sana ay mapatawad niyo kami. Ate Cindy? Ang trabahador na yan, sino ba talaga siya? Noong nakaraan ay si President Zhao sa Junhai Restaurant. Ngayon naman ay si President Zhang sa Feiwei Car Showroom. Bakit tuwing nakikita siya? Ang President Kang ninyo rito ay magaling talagang kumilos. Dahil nakita niyang hamak na trabahador lang ako, pinapalayas na niya ako agad. Sabi pa niya, itong hawak ko ay game card lang daw. President Zhang, hindi ba't hamak na trabahador lang siya? Paano naman niya mabibili ang mga sasakyan sa showroom natin? Walang kwenta. Idilat mo na mabuti ang mga mata mo. Si Miss Yan ay ang ating napaka-importanting panauhin. Ang Supreme Gold Card na ito ay may unlimited credit. Kahit anong kotse ang magustuhan niya, maaari na niya itong ilabas agad. Supreme Gold Card na may unlimited credit? Hindi mo dapat kinalalaban ang isang tulad ni Miss Yan. Lumayas ka na rito. Hinto. Palalampasin niyo na lang ba siya ng ganoon? Miss Yan, pakisabi po sa akin, paano po natin siya paparusahan? Ang mga taong sipsip at nanlalait ng kapwa dahil lang sa estado sa buhay ay hindi nararapat na magtrabaho rito sa Feiwei Car Showroom. Ikaw, pumunta ka na sa accounting at kuhanin ang huling sweldo mo bago umalis. Banado ka na habang buhay sa buong industriya ng sasakyan. Wag, President Zhang. Nandito na ako sa Feiwei Car Dealership ng maraming taon. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin. Security. President Zhang. Miss Yan, pumunta tayo sa VIP lounge para pag-usapan ng mas maigi. Imposible? Ang hamak na trabahador na iyan? Paano namang mangyayari? Na isa siyang VIP ng Feiwei Car Dealership? Ate Cindy, Hello? Imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Miss Yan, satisfied ka ba sa sasakyang ito? Hindi pwede. Papalitan ko yan ng isang limited edition.
Wag na po, may sariling kumpanya ang boyfriend ko. Mas bagay sa kanya ang isang business vehicle. Iswipe mo na ang card ko. Naku, wag po. Wag lang ang isang sasakyan. Kahit itong Feiwei Car Dealership ay pagmamay-ari lahat ng Shengxi Group na nasa ilalim ng inyong kumpanya. Sabi ni Butler Liu sa telepono, magkapamilya lang tayo, hindi na kailangan ng bayad. Grabe, para na talaga akong nakakuha ng script bilang lead actress. Ang pakiramdam na maging anak mayaman, masyadong masaya. Hindi pwede, yan Kichi. Dapat kalmado lang ako. Ang pagbagsak ng pamilya ay dahil sa luho, at ang pagbagsak ng tao ay dahil sa katamaran. Kailangang umasa sa sarili. Umasa sa sarili. Siya nga pala. Bilang tayo ang nangunguna sa industriya ng sasakyan sa Jiangcheng, sana ay sa loob ng kumpanya ay wala nang lalabas na tulad ni President Kang at ang mga katulad niya. Naiintindihan ko po. Gagawin ko agad ito. Sige. Sinasabi ko na nga ba na ang Yankichi na ito ay hindi pwedeng magkaroon ng ganoong kalakas na koneksyon? Nakapagtataka, ang gold card na iyon, saan niya kaya nakuha iyon? Siguradong gaya ng sinabi mo, binabayaran lang siya ng matandang lalaki? Ang ganong klaseng masamang babae ay nakahanap ng mayamang kakapitan? Nakakagulat naman. Hindi pwede. 2 beses na niya akong ipinahiya sa harap ng maraming tao. Talagang bibigyan ko siya ng isang matinding leksyon. Butler Liu, hindi ko akalain na totoo ang lahat ng sinabi mo. Kung hindi dahil sa tunay kong pagkatao ngayon, hindi ko alam kung anong klase ng panghahamak ang mararanasan ko. Ang mga taong ito na mapagmataas sa mahihirap, magpapadala agad ako ng tao para parusahan sila. Hayaan na lang muna. Kahit na may pera na ako ngayon, pero hindi naman kailangang sirain ang ikinabubuhay ng iba. Basta huwag lang silang sumobra, okay na iyon. Sige po, susunod po ako sa inyo. Oo nga pala. Pwede mo ba akong ihatid sa mall? Nagsisimula pa lang ang boyfriend ko sa pagtatayo ng negosyo niya. Gusto ko siyang ibili ng relo. Sige, sakay na po kayo. Yan, Chichi, tignan natin kung paano kita tatapusin sa pagkakataong ito. Chichi? Masyadong mahal ang mga gamit dito. Hindi natin kayang gumastos sa lugar na to. Hay nako, pakinggan mo naman ako kahit minsan lang. Nagtayo ka ng sariling kumpanya, marami ka ng magiging negosasyon sa hinaharap, kaya ang pagbili ng relong bagay sa'yo ay tiyak na makakatulong para magmukhang mas profesional ka sa trabaho mo. Chichi, mula nang naging tayo, hindi ka kailanman humiling ng mamahaling bagay, pero ngayon, ikaw pa ang namimilit na ibili kita ng relo. Pakiramdam ko tuloy ay wala akong kwentang boyfriend. Tingnan mo, palagi mo akong sinasabihan na mahilig mag-isip ng kung ano-ano, pero pati pala ikaw ay ganoon din. Sige na nga. Susundin kita, pero dapat hindi masyadong mahal. Sige po. Kakaumpisa pa lang ng career ni Shouting, at patuloy itong umaangat, kaya dapat ilihim ko muna na anak ako ng pinakamayamang tao, ayokong maabala siya. Dito pa pala tayo magtatagpo, napakalalas ko naman. Yan, Kiki. Delong Shopping Mall, bumaba na ba ang kalidad ng lugar na ito? Bakit pati simpleng katulong ay nakakapasok na? Sa isang luxury store? Matuto kayong rumespeto. Ikaw si Su Shouting, di ba? Kaya pala baliw na baliw sa'yo si Hu Shueching. Guwapo ka nga. Sayang nga lang dahil nakipagpareha ka sa isang katulong. Anong masama sa pagiging manggagawa? Ang taong nagtatrabaho ng marangal ay nararapat lamang irespeto. Nagtatrabaho ng marangal? Respeto? Siguro ay wala kang alam. Nasa likod mo ay kumakapit na siya sa mayaman. Napakatingkad ng katotohanan. Niloloko ka lang niya. Makinig ka sa payo ko. Ang masamang babaeng tulad niya, dapat ay layuan mo na para hindi mawala ang swerte mo sa buhay. Iniisip mo pa rin ba na ako ang dating Yan Kiki? Kung hindi, sino ka ba sa akala mo? Ako ay. Wala akong pakialam kung sino ka. Sinaktan mo ako at hindi mo kakayanin ang kahihinatnan nito. Isa ka lang walang kwentang direktor na gumagawa ng basura. Kung saktan man kita, ano ang magagawa mo? Ikaw. Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Huwag mong isipin na dahil lang nakahanap ka ng mayamang lalaki, ay magiging mayabang ka na. Babaeng walang delikadeza.
Tumigil ka! Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, huwag kang magugulat kung parusahan kita. Pinaaalalahanan lang kita. Isang hamak na manggagawa lang siya. Saan naman siya kukuha ng pera para mamili rito sa pinakamahal na mall sa Jiangcheng? Ang pera ko ay galing sa sarili kong pagtatrabaho. Sarili mong kita? Isang hamak na katulong? Sa production team ka lang naman tagawalis at utusan. Gaano ba kalaki ang kakarampot mong kita? Sa tingin ko, siguradong nakuha mo ang pera sa kung sino-sinong matatandang lalaki. Kung iyan ang gusto mo, pwede kitang ihanap ng ilang matatandang lalaki na makakasama mo. Akala mo ba talaga ay importante kang tao? Halika kayo rito. Direktorye, Miss Cindy. Turuan niyo sila ng leksyon. Anong balak ninyong gawin? Sinampal mo ako ng 2 beses. Doble ang gagawin kong paghihiganti. Sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Si Cindy ang image ambassador ng shop ninyo. May nang api sa kanya. Sa tingin nyo, ano ang dapat gawin? Direktorye, pakiusap. Huwag na po kayong magalit. Ako na po ang bahala rito. Kayong dalawa, kung ayaw ninyong masaktan, lumuhod na kayo agad kay Direktorye at Miss Cindy para humingi ng paumanhin. Kung hindi, hindi kayo makakaalis dito. Masyado na kayong mapangapi, ah? Lalabanan nyo ako? Akala nyo ba ay kung sino kayong tao? Hinahanap ka raw. Hinahanap ako? Sino namang hamak na tao ang may ganap na hanapin ako? Director Chairman. Tinawag mo pala ang matandang lalaki mo para tumulong, hindi ba? Gusto mo ba siyang sumagip sa iyo? Huwag ka nang umasa. Umalis na kayong dalawa. Narinig nyo ba? Pinapalayas na kayo. Ang sabi ko, kayo ang lumabas. May sakit ka ba sa utak? Alam mo ba ang sinasabi mo? Bingi ka ba? Sinasabi ko sa inyong dalawa, lumayas kayo sa tindahan ko. Kung hindi pa kayo aalis, ipapakuha ko kayo sa mga security para itapon sa labas. At oo nga pala, para ipaalam sa'yo, ang kontrata mo sa aming brand, tapos na. Ikaw. Direktorye. Maghanda kayo. Humanda kayo sa akin. Pasensya na po, Miss Yan, kung naistorbo ang inyong pamimili sa loob ng aming tindahan. Ang bilis din pala ng takbo ng isip mo. Lahat po ng inyong bibilhin sa loob ng tindahan ngayong araw ay libre na. Kichi? Anong nangyayari? Bakit sa isang tawag mo lang, parang nag-ibang tao agad ang manager? Shouting. Iniisip mo rin bang pumatol ako sa matandang lalaki? Hindi iyan posible. Kilala kita. Kaya lang ito ay. Biro lang. Nagkataon lang na ang chairman ng Delong Mall ay taga-probinsya namin, kaibigan siya ng tito ko. Kaya ako, humingi lang ng maliit na pabor. Ah, yun pala ang dahilan. Tara na, ituloy natin ang pamimili. Tara. Sa mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga sa akin. Karangalan ko po ito. Siya nga pala, nakahanda na po ang hotel para sa inyo. Tuloy po kayo. Tita, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Sabi ko na sa inyong niloloko niya si Su Shouting sa pamamagitan ng ibang lalaki. Ang babaeng ito, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Tita, Nasaan ang kabit mo? Lumabas ka na dyan agad. tita, sino po ang hinahanap nyo? Wala kang hiyang babae ka. Tita, ano po ba ang sinasabi nyo? Gabi na at nagpunta ka pa sa hotel para kumuha ng kwarto. Napakalaswa mo talaga. Tita, nagkakamali po kayo. Kasama ko po si Shouting dito. Manahimik ka. Ang pangalan ng anak ko, nakakadiri itong pakinggan kapag galing sa bibig mo. Pinagbigyan na kita noong nakaraan, pero ngayon, tinatrador mo na naman ang anak ko at sumasama ka pa sa matandang lalaki rito sa hotel. Niloloko mo si Shouting, talagang wala kang hiya. Pakanan na naman ba ito ni Hu Xuecheng? Sinasabi ko sa iyo, sa ganyang uri mo, na maging manugang ng isang pamilyang Su, hinding-hindi iyan mangyayari. Tita, sigurado po akong may maling akala lang dito. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Maling akala? Isang hamak na empleyado ka lang. Saan ka kukuha ng pera para makatira sa ganitong karangyang hotel? Wala kang hiyang nilalang ka, parurusahan kita. Tumigil ka! Grabe ka talaga yan, Kichi. Nagdala ka pa ng lalaki sa hotel at hindi mo na talaga ito ikinahiya, no? Tumahimik ka. Kapag naglakas loob ka pang bastusin si Miss Yan, gagawan kita ng malaking problema. Mga tao, paalisin siya. Yan, Kichi. Napakawalang hiya mong babae. Sisiguraduhin kong hihiwalayan ka ni Shouting.
Pasensya na po, Miss Yan. Naabala po ang pahinga nyo. Oslang, isang malaking pagkakamali lang naman ang lahat. Mukhang hindi na muna ako pwedeng manatili dito. Ano po sa tingin nyo? Kumusta po ang kapaligiran dito? Os naman, Pag-aari po ito lahat ni Amo. siya nga pala Butler Liu. Gusto ko sanang bumalik sa trabaho sa production set. May interest po kayo sa pag-arte, young mistress? Sa isang sabi nyo lang po, tatawagan ko agad ang pinakasikat na production company sa bansa para gawan kayo ng sarili nyong drama. Biro lang po yon. Wala naman akong balak umarte. Gusto ko lang bumalik bilang staff sa production set. Sa ang grupo nyo po gustong sumama? Gusto kong sumama sa team ni Director Ye. Kay Director Ye? Hindi madaling tao yon. Higit pa doon, lagi kang pinupuntirya ni Cindy. Kung saan ka man nadapa, doon ka rin dapat bumangon muli. Noong una ay silang dalawa ang nagpaalis sa akin sa trabaho at naging dahilan kung bakit wala akong matirhan. Ngayon, kukunin ko muli lahat ng nawala sa akin. Ilang beses ko nang sinabi na tomato flavor ang gusto ko, pero bakit BBQ flavor ang binili mo sa akin? Simpleng bagay lang ay hindi mo pa magawa ng maayos. Sabi niyo po ay BBQ flavor ang gusto niyo. Mayroon po akong chat records nito. Ikaw, Anong nangyayari dito? Sa bagong palabas na ito, si Ate Cindy ang pangunahing bituin. Sa kaniya nakasalalay ang trabaho nating lahat. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, layas. lumayas ka na agad. Huminahon po kayo. Ang bagong assistant ay parating na rin. Kayo palang dalawa, ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw? Kayo palang dalawa, matagal na rin tayong hindi nagkita. Ikaw? Director Ye? Niloloko mo ba ako? Siya ba talaga ang bago mong kinuha na assistant? Wala pa akong alam dyan. Hoy. Tao ka ba na pinadala ni Producer Chen? Sige, alam ko na ang gagawin sa kanya. Dahil hindi mo naman siya kinuha, palaisin mo na siya agad. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. At dahil nandito na rin lang siya, panatilihin muna natin siya rito para may mapaglalaroan tayo. Huwag niyo isiping hindi ko alam ang masama ninyong balak dahil sa pagkakataong ito, handa na ako sa inyo. Katatapos lang naming mag-usap, kahit na mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ni Ate Cindy, handa na siyang kalimutan ng lahat. Salamat po, Ate Cindy. Yan Kiki, naghahanap lang ako ng tsansang bawian ka. At heto ka't lumapit pa talaga sa amin. Maghintay ka lang. Chichi, ngayong gabi ay may dinner meeting ang grupo at ang mga investor. Pagkatapos ng trabaho, sumama ka rin. Sa mga ganitong okasyon, hindi yata angkop na pumunta ako. Bahagi ka na ngayon ng production dahil nagpasya kang magtrabaho ng mabuti, dapat kang dumalo sa mga dinner meeting para hindi na pag-usapan ng iba. Hindi po, kasi Desidido na to. Alas 8 ng gabi, dumating ka ng on time. Tigil! Anong ginagawa mo rito? kakain ako. Sa itsura mong yan, kakain ka rito? Isa ka na namang taong mapanglait sa kapwa. Sina Direktor Ye at Ate Cindy ang nag-imbita sa akin dito. Inimbita ka? Ang mga kumakain dito? Ay kung hindi mga sikat na direktor at artista, ay mga tanyag na producer o mga investor. Inimbita ka raw? Hambog na ito. Kapag naantala ang oras ng usapan namin, ikaw ang magbabayad ng 10 milyong dolyar na multa. Kapag wala ka pa ring respeto sa pagsasalita, papatahimikin kita. Pasensya na po, huli na ako sa usapan. Ito ay hindi na tama ha.
Halika rito. Alam mo ang patakaran natin. Uminom ka bilang parusa sa sarili mo. Hindi po ako umiinom. Sina President Gao at President Zhang ay mga bigatin sa industriya. Bakit? Gusto mo ba silang hamakin? Sige, iinom ako. Tingnan natin kung ano ang plano mo. Mabuti. Isang baso bawat isa. President Gao, ngayong gabi, ayos na pong i-enjoy ang makukuha nyo. Bakit nahihilo ang ulo ko? Anong ginagawa mo? Munting ligaw na bulaklak. Kailangan pa ba iyang itanong? Bitawan mo ako. Bitaw. Gabi na. Saan naman kaya siya pupunta? Hindi rin niya sinasagot ang telepono. Brother Shouting, sinabi ko na sa'yo, magulo ang buhay ng mga tao sa industriya ng showbiz. Dati ko pang sinasabi na si Yan Kichi ay may kung anong ugnayan sa matandang lalaking iyon, pero ayaw mong maniwala. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Kichi. Hindi siya ganoong klase ng tao. Hindi ako nag-iimbento. Isipin mo rin, pangangasiman o tagahugas ng plato na trabaho, hindi ba mas bagay iyon sa kanya? Natitiyak ko, nagpumilit siyang magtrabaho sa set ng drama. Dahil lang talaga sa layunin na mangakit ng mayayaman at malalaking tao. Tama na. Hu Xueching, sasabihin ko sa iyo, hindi ko papayagang bastusin mo si Kichi ng ganyan. So Shouting, baka hindi mo pa alam na ang iyong kapatid na si Kichi ay magiging laruan na lang ng ibang tao mamaya. Lumayo ka. Hayop ka. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hinto. Tumigil ka. May lakas ka ng loob na utusan ako? Alam mo ba kung sino? Huwag kang masyadong mayabang. Dahil mamaya lang, magmamakaawa ka rin sa akin. Ilayo siya. Ikaw? Kayo? Anong ginagawa nyo? Young mistress, maayos lang po ba kayo? Maayos lang ako. Kayo mga barbaro, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Talagang paparusahan nyo ako ng ganito? Napakasakit na. Matigas pa rin ang ulo mo, no? Sinong nag-utos sa iyong gawin ito? Si Direktor Ye, sabi niya magdaos kami ng hapunan. Ipapakilala niya ako sa magandang babae. Ang lahat ng ito, plano niya ang lahat ng ito. Alam ko na. Kaya pala pilit nila akong pinapainom. Si Ye pala ang nasa likod nito. Young mistress, paano siya? Ang mga ganitong tao, dapat ay pinaparusahan ng husto. Wag naman, halos wala na akong lakas. Anong gagawin niyo sa akin? Ikaw ba? Ang nagdala kay Miss Yan sa kwarto ni President Gao? Anong sinasabi mo? Wala akong alam diyan. Aray! Ang sakit! Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Ang bagay na ito, ang huling makakasama mo. Ako. Magsasalita na. Magsasalita na ako! Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Si Cindy siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sabi niya basta matapos ko lang ang trabaho, bibigyan niya ako ng hati sa pera.
Sinabi ko na Gusto mo akong saktan, hindi ba? Sa dami ng mga sikreto mo. Hindi na akala mo'y perpekto, tapos na ang karera mo. Pasensya ka na, shouting. Dumalo kasi ako sa dinner ng mga katrabaho kagabi. Marami akong nainom na alak, kaya hindi ko narinig ang tawag mo. Hindi ba't sabi mo hindi ka naiinom? Sa dami ng nainom mo, dapat nag-message ka man lang sa akin para nasundo kita. Alam mo ba, sobra akong nag-alala sa iyo. Alam ko namang mahal na mahal mo ako. Pinapangako kong hindi na ito mauulit. Kiki, gusto ko sana na tumigil ka na sa pagtatrabaho roon. Magulo sa industriyang iyan. Isa naman akong boss sa kumpanya, ang kaya kitang buhayin. Wag na lang. Malakas naman ang katawan ko. Babae ako ng makabagong panahon. Paano na lang kung aasa lang ako sa lalaki? Chichi, talaga bang napakahalaga ng trabahong ito sa iyo? O baka naman may itinatago ka sa akin? Tunay na walang hiya at masamang babae. Tita, hindi dapat sumama si Shouting sa ganyang klase ng babae. Kung hindi, masisira ang buong pangalan ng pamilyang Su. Tamang-tama ang dating mo. Halika rito. Ano po iyon, ma? Anong-ano po iyon? Ex-switching ikaw ang magsabi sa kanya. Ito kasi, Sabihin mo na kung ano iyon. Brother Shouting, tingnan mo na lang ng kusa. Hindi ko kayang banggitin. Ilang litrato lang naman ito. Walang napatutunayan dito. Ang tungkol sa bagay na iyan, mabilis nang kumalat sa buong set. Sinasabi nila na si Yan Kichi ay lumalapit sa mga investor para lang makakuha ng role, para lang sumikat. Imposible. Ma, hindi ganoon si Kiki. Makipaghiwalay ka sa kanya. Brother Shouting, kapag umiinom kang mag-isa, madali kang malalasing, sasabayan na kita. Huwag ka na rin maging malungkot. Maraming tukso sa showbiz. Hindi na nakapagtatakang hindi napigilan ni Yan Kichi ang sarili niya. Normal lang iyon. Pwede ba tumahimik ka na muna? Lagi ka na lang naninira kay Kiki sa harap ko? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak mo. So Shouting, sobra naman iyang sinasabi mo. Totoong gusto kita, pero totoo ring naggagawa si Yan Kichi ng kalokohan sa likod mo. Ayaw mo lang talagang maniwala. Tama ka? Oras na para tapusin ang lahat sa amin. Ang mama ko, pinahihiwalay na tayo. Hindi ba't noon pa niya talaga gustong maghiwalay tayong dalawa? Bigla ko na lang naramdaman na sobrang pagod na ako at ang bigat sa pakiramdam. Pagod ka na. At nahihirapan. Kaya ba? Gusto mo nang sumuko? Nakita ko ang mga litrato niyo ni President Gao. Naghihintay ako ng paliwanag mo. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Ang mga ikinikilos mo ang dahilan kung bakit kailangan kong magduda. Pinagre-resign kita sa trabaho mo ngayon pero ayaw mo. Hindi ko talaga maintindihan, isang hamak na staff sa film set, ano ba ang mapapala mo dyan? At ngayon, may lumabas pang malalaswang litrato nyo ng investor? Ipaliwanag mo naman sa akin yan. Para pala sa iyo, isa lang akong hamak na staff at ang lahat ng paghihirap ko ay walang silbi. Ganoon ba? Sagutin mo na lang ako. Ano ang ugnayan nyo ng taong iyon? Ikaw? At ang taong iyon? Mayroon ba kayong? Mayroon bang ano? Masaya ka na ba ngayon? Kiki? Hindi ko akalain na para sa pera at posisyon ay handa kang gawin ang kahit na anong bagay. Sayang ang lahat.
Itong 4 na taon na naging tapat ako sa iyo, nagpakabulag pala ako sa pag-ibig. Sabi mo pa sa akin na may kamag-anak ka na kilala ang boss ng mall. Niloloko mo lang pala ako, di ba? Tama pala ang sabi ng nanay ko. Yan, Kichi. Isa ka lang palang. Tapos ka na bang magsalita? Walang hiya ka. Yan, Kichi. Hindi ko inaasahang ganyan ka pala. Walang hiya? Su shouting. Ang 4 na taon nating pagsasama, para sa iyo, ay walang-wala kumpara sa ilang litrato at usap-usapan lang. Yan, Kiki. Maghiwalay na tayo. Yan, Kichi. Bakit kailangang maging ganito katigas ang ulo mo? Bakit napaka-stubborn mo? Hinahayaan kanyang magpaliwanag. Bakit hindi mo palinawin sa kanya? Isang bagay na hindi ko naman ginawa, bakit ko aaminin? Magpakumbaba ka na lang sa kanya. Ano ba namang masama doon? Dahil bahamak na empleyado lang ako, kaya hindi na ako karapat-dapat sa respeto at tiwala. Pati ba naman ikaw ay iniisip na ibebenta ko ang sarili ko para sa pera at katanyagan? Kung isa sana akong mayamang anak, kahit patotoo ang mga nangyari, siguro ay hindi pa rin kayo maniniwala. Ganito na ba talaga kalupit ang mundo? Yan, Kiki. Oras na para pagbayarin silang lahat. Ang guest na i-interviewin natin ngayon ay ang international superstar na si Ate Cindy. Palakpakan natin siya. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Cindy. Ate Cindy, para sa proyektong ito, ano ang naging hamon sa inyo? Bakit naman hindi ito magiging hamon? Pero bilang isang mahusay na aktres, dapat ay patuloy tayong sumusubok at patuloy na nag-improve. Palakpakan. Ang galing talagang magkunwari. Kahit na masasabing ang action scene sa pagkakataong ito ay malaking hamon, sa tingin ko ay masaya pa rin at puno ng kulay ang mga nangyari sa set. Dahil dyan, sigurado akong ang ating mga kaibigan sa media ay sabik na. Kaya naman, narito na at panoorin natin ang behind the scenes VCR. Direktor Ye, huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Sige, okay po, masusunod. Anong ginagawa nyo? Ipatay nyo na yan ngayon din. Yan, Kiki. Ikaw ba ang gumawa nito? Paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng iba, sana ay hindi mo na ginawa. Walang hiya. Cindy, kasama ka sa listahan ng mga lumabag sa batas, sumama ka sa amin. Yan, Kiki. Sana maging masaya ka kasama ni Direktor Ye sa loob ng kulungan. Kiki, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi na kailangan. Sandali! Alam kong nagkamali ako. Naging tanga lang ako, naloko ako ng iba. Noong gabing iyon, may mga mali rin akong nagawa. Napakabilis mo naman kumilos, masyadong malakas, namumula na tuloy. Hindi ka nagalit? Hindi na po, parang tuta lang. Kasalanan ko? Nawala ako sa katinuan. Sumusumpa ako.
Hinding-hindi na mauulit kapag nangyari uli ito, ang buong pamilya ko. Sa totoo lang, may pananagutan din ako. Dapat ipinaliwanag ko sa'yo ng maayos. Sige na, wag mo nang ituloy. Mali ako. Poprotektahan na kita mula ngayon. Sige po. Siya nga pala. Kaarawan ni Mama mamayang gabi, samahan mo ako doon. Nandoon din ba? Si Hu Xueching? Siguro naman. Kung ganoon, maghahanda ako ng bonggang regalo. Opo, sasama ako. Mabuti naman. Dapat kong sunggaban ang pagkakataong ito para makuha ko si Su Xiaoting nang sa ganoon, sigurado na ang buhay ko habang buhay. Hindi ba si bruha ito? Ano, kakakain mo lang ba? Bakit ang baho ng bibig mo? Ikaw! Anong ikaw? Hindi ka pa babusog? Pumasok ka ulit at maghanap ng makakain doon. Mukhang lumambot ang puso ni Su Xiaoting at dinala ka pa talaga sa handaan para sa kaarawan ni tita. Pero, sa dukhang tulad mo, kung wala ang mga matatandang mayaman, wala ka sigurong regalong kayang bilhin, di ba? Mamaya, makikita mo ang hinahanap mo. Paumanhin po, pero naghanda po ako ng regalo. Siya nga pala, may inihanda rin ako para sa inyo. Ma, Dinala mo ang masamang babaeng ito rito. Gusto mo bang ang kaarawan ko ay maging araw ng pagpanaw ko? Ma, namamali po kayo kay Kiki. Lumabas na po ito sa balita. Manahimik ka. Kinakampihan mo pa rin siya. Ang presensya niya rito ngayong gabi ay nagpapababa ng buhay ko. Paalisin mo na siya. Tita, nandito na rin lang si Kichi. Hayaan na nating makisalo siya sa kaarawan nyo. Mas masaya kapag mas maraming tao. Shouting, hindi mo talaga alam kung gaano ka kaswerte. Nandito ang isang tulad ni Xueching na napakabait pero hindi mo pa rin pinahahalagahan. Ma, tumigil na po kayo sa pagsasabi niyan. Tita, ang jade na ito ay ang regalo ko para sa inyong kaarawan. Ang ganda ng kulay at kalidad. Siguradong hindi ito mura, di ba? Sakto lang po, $500,000 lang naman. $500,000? Napakagarbo naman ito. Xueching, masyado namang mahal ang regalong ito. Hindi naman, dahil matagal ko nang itinuturing si tita na parang tunay na ina. Karapat-dapat lang ang regalong ito para sa kanya. Kapag nagkatuluyan tayong dalawa, siguradong gagamitin ko ang mga koneksyon ng pamilya ko para mas mapalago pa ang career mo. Xueching, salamat sa iyong kabutihan pero hindi ko matatanggap. Batang matigas ang ulo. Anong klaseng pananalita yan? Siya nga pala, Kiki. Ano namang regalong inihanda mo para kay tita? Ang regalo ko. Ay ito mismo. Ito ang isang yan. Nababaliw ka na ba? Chiki, anong ginagawa mo? Ikaw, talagang binubuwisit mo ako. Nagkakahalaga ito ng $500,000 na tunay na jade. Tingnan ninyo, masyadong matingkad ang kulay ng jade na ito, malinaw na hindi ito normal. Kung ito ay tunay na jade, kapag hinawakan mo ito ay dapat malamig at makinis sa pakiramdam, ngunit ang isang ito ay wala niyon, malinaw na peke ito. Tita, ang working student na ito ay walang pambili ng regalo, kaya sinisiraan niya ako. Kailangang tulungan mo ako. Kaming pamilya ni Pamilyang Su ay paulit-ulit na nagpaparaya sa iyo, ngunit inaabuso mo ang aming kabaitan. Sa mismong kaarawan ko, ay gagawa ka pa ng ganitong eksena. Ano ba talaga? Ang balak mo? Chichi, sinasabi mong peke ang Jade, pero wala naman tayong ebidensya. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Ang mga ito ay ang record ng pagbili ni Hu Xueching ng peking jade. Sinungaling ka. Dahil lang sa mga peking dokumentong yan, gumagawa ka na ng chismis na bumili ako ng peking jade? Yan, Kichi. Napakasama talaga ng ugali mo. Tama. Ang mga gamit na ito ba ay sapat ng patunay na peke ang binili niyang jade? Sige. Maaari nyo ring sabihin gawa-gawa ko lang ang mga ito. Hindi muna ako magpapaliwanag. Ngunit Hu Xueching, huwag mong kalilimutan. Ang sinabi ko, pumunta ako rito ngayon para bigyan ka ng isang malaking sorpresa. Ito ay panimula pa lamang. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, lumapit ka kay Su Xiaoting
para lamang sa kayamanan ng pamilya ni Pamilyang Su. Ano? Ano? Ikaw? Huwag kang basta-bastang magparatang ng mali. Kung pinagbibintangan lang kita, alam mo ang totoo sa sarili mo. Chiki. Eto, anong nangyayari rito? Masyado mo na akong nalilito? Oo nga. Ipaliwanag mo ng maayos. Kung hindi, ay huwag kang magrereklamo kapag pinarusahan kita. Sige. Kung ganoon ay sasabihin ko ang katotohanan. Yan, Chichi. Titingnan ko nga kung anong pakulo ang gagawin mo. Ang Hu Shuiqing na iyan ay hindi kailanman nakapagtapos sa sikat na universidad o isang anak mayaman. Isa siyang talamak na kriminal. Chiki. Kababata ako si Hu Shuiqing. Hindi ka dapat nagkakamali tungkol dito. Maayos naman talaga ang pamilya niya noong bata siya. Pero noong junior high school, nakulong ang tatay niya dahil sa pangloloko at nag-asawa namang muli ang nanay niya, kaya maaga siyang napasabak sa labas. Pakikipag-away at ang pangdaraya sa kapwa. Ang mga iyan ay karaniwan na lang sa kanya. Tama ba? Senyoritang Hu? Anong pinagsasabi mo? Tita, shouting, pakialis ang baliw na babaeng ito rito. Ang video ay nakaayos na. Tingnan nyo na lang ni tita. Hu Shuiqing? Hindi ko inakalang kayo ni Cindy ay may ginagawa palang ganito. Mahusay. Hu Shuiqing. Niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. At nagtiwala pa naman ako sa iyo. Siya po iyon, sinisiraan niya lang ako. Nabubuwang ka na ba? Chichi, ayos ka lang ba? Siyang nabubuwang. Hindi ako buwang. Siya ang nanira sa akin. Pinagbintangan lang ako. Pinagbintangan? Sana mamaya, kapag kausap mo na ang mga pulis, ganyan pa rin katigas ang paninindigan mo. Yan, Chichi. Sino ka ba talaga? Siya ang panganay na anak ng mga Shengshi Group. Ano? Anak siya ng pinakamayamang negosyante? Isipin mo na lang ang sarili mo. Sumama ka sa akin sa presinto. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo sabi. Kiki, ikaw po ay talagang anak ng pinakamayamang tao? Totoong-totoo po. Chiki, naguluhan lang si tita. Naniwala po ako sa mga kasinungalingan ni Hu Shuiqing. Muntik nang masira ang relasyon niyo ni Xiao Ting. Tita, huwag nyo na po isipin iyon. Birthday nyo naman ngayon. Dapat sana ay nagse-celebrate po tayo ng maayos. Kaya lang nakagawa pa ako ng ganitong gulo. Chichi, kailan ka pa naging anak ng pinakamayamang pamilya? Magtapat ka nga. Iyong mama na iyon, magkano ang ibinayad mo para magpanggap siyang ganoon? Nitong nakaraan ko lang din nalaman. Kagulat-gulat, di ba? Tita, eto po ang sa Shengshi Mingfu. Isang malaking villa, regalo ko po sa inyong birthday. Shengshi Mingfu? $200,000 bawat square meter. Isang malaking villa. Diyos ko, Nay, grabe. Talagang grabe ito. Kiki, huwag mo na sisihin si nanay sa pagkakamali niya dahil kahit sino ay hindi agad maniniwala sa ganito. Tama. Sa totoo lang, mahabang kwento ito. Hello pa. Chiki, ang paborito kong anak? Miss na miss ka na ni Papa. Pa, maraming taon na tayong hindi nagkita. Dumami na ang mga kulubot mo sa mukha. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako nakinig sa payo ng mama mo noon. Pinilit kong mag-invest, pero nabigo ang negosyo ko. At nalunod ako sa napakaraming utang, kaya napilitan akong tumakas papuntang abroad. Ang dami kong pagkukulang sa inyong mag-ina. Pa, wag niyo pong sabihin iyan. Siya nga pala, nasaan ang mama mo? Wala talaga akong mabalitaan tungkol sa kanya. Si mama po ay nagkasakit at wala na. Chichi, sumama ka sa akin. Siguro naman ay sinabi na sa iyo ni Butler Liu na bumalik si Papa para lang ipasa ang kumpanya sa iyo. Halika.
Hindi po, pa. Gusto ko pong magsumikap sa sarili kong paraan. Kung talagang gusto niyo pong hawakan ko ang kumpanya, ay, papasok po muna ako sa project department bilang isang intern, magsisimula po ako sa pinakamababa, at dahan-dahang mag-aaral. Ang anak ng pinakamayamang tao, maging intern sa sariling kumpanya. Sige, Chichi, dahil may ganyan kang determinasyon, suportado kita sa lahat ng gusto mo. Salamat po, pa. Yan, Ching. Yan, Chichi. Ang pulong na ito ngayon ay pangunahin ng para sa Yan Kiki at sa Yan Ching. Mahigit kalahating buwan na kayo rito. Kumusta naman ang pakiramdam nyo? Nararamdaman ko pong ang mga kasamahan ko sa trabaho ay napakagaling makisama at nag-e-enjoy po ako sa trabaho ko rito sa project department. Marami po akong natututuhan. Ikaw Yanching, kumusta naman ang pakiramdam mo? Ako po ba? Siyempre, wala namang problema. Pero tungkol kay Yan Kichi, hindi ko akalain na ang isang taga-probinsyang tulad mo ay magagawa sa Shengshi Group na tumagal ng ganito. Talagang nagulat ako. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't magkaklase tayo noong junior high school? Hindi ba't dapat tayong magtulungan at magsumika para sa project department? Tumigil ka nga. Huwag mong sasabihin na magkaklase tayo noong junior high. Sa sirkulo ko, walang lugar para sa mga prom ding tulad mo. Ang daming taon na ang lumipas, bakit nagbago ng ganyan si Yanching? Naaalala ko noong nag-aaral pa tayo, napakabait niya noon. Oo nga pala. Narinig kong ang panganay na anak ng may-ari ng Shengshi Group ay narito rin sa kumpanya bilang intern. Pero itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi alam kung sino siya. Napakadali lang yan. Malalaman nating iyan kapag sinuri nating mabuti. Yan ang apelyido ng chairman. Kaya natural na yan din ang apelyido ng kanyang anak. Grabe. Dalawa lang ang may apelyidong yan sa mga intern natin. Ibig mong sabihin, silang dalawa? Anong masasabi mo sa kanilang dalawa? Hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo si Yan Kiki, kaya natural, na imposible siyang maging siyang mistress. Siguradong si Yan Ching iyon. Mula pa nung unang araw niya sa kumpanya, nagsimula na akong magduda. Isang grupo ng mga hangal. Napagkamalan talaga nila akong siyang mistress. Pero ayos na rin ito. Dahil sa pagkataong ito, ang lahat ng kilos ko sa kumpanya ay magiging mas madali. Basta't matapos ko ang internship at maging regular sa trabaho, ang sweldo ko sa hinaharap ay hindi na magiging problema. Ching, sabihin mo na sa amin, ikaw ba talaga ang anak ni Chairman? Mapagkakatiwalaan kami, pangako na wala kaming pagsasabihan. Dahil natuklasan nyo na, hindi ko na ililihim pa ito. Pumasok ako sa kumpanyang ito para magtrabaho gamit ang sariling pagsisikap, kaya ang tungkol sa bagay na ito, sana ay huwag nyo munang ipagkalat. Sabi ko na nga ba, sa ganda ng tindig ni Ching Ching, noong pumasok pa lang siya sa departamento, alam ko nang hindi siya ordinaryong tao. Kailangan pa bang itanong yan? Ching, napansin ko madalas kang mag-overtime lately. Ibigay mo na sa amin ang ibang trabaho. Kami na ang tutulong sa'yo, para hindi ka masyadong mapagod. Ayaw ko sana talagang ilabas ang tunay kong pagkatao, pero ang mga taong ito, maling inaakala na si Yanching ang anak ng may-ari ng grupo, kaya panay ang sipsip nila. Hindi pwede. Balang araw ako ang mamumuno sa kumpanyang ito, hindi ko pwedeng hayaan na ang ganitong gawain ay lumala sa loob ng kumpanya. Nagkakamali kayong lahat. Sa totoo lang, ako ang anak ng may-ari. Yan, Chichi. Bago ka dumating dito sa Shengshi, isang janitor ka lang doon. Ngayon sasabihin mo na ikaw ang anak ng pinakamayaman? Hindi ko sinabing ako iyon noon, pero hindi ko rin sinabing hindi ako iyon, hindi ba? Yan, Kiki. Ang mga ganyang pananalitang magulo ay huwag mo nang sabihin. Nakakadiri talagang pakinggan. Totoo yan. Isang ordinaryong trabahador na hindi alam kung paano nakapasok sa kumpanyang ito tapos nagpapanggap pa na anak ng may-ari. Walang hiya talaga. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan kayo magmamayabang. Uwian na. Bakit hindi ka pa umaalis? President He, mag-overtime po muna ako para maging pamilyar sa proyekto. Anak nga talaga ng boss, napaka-elegante at napakaganda mo, pati na sa pagtatrabaho ay masipag ka rin. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. President He, ano po ang ginagawa nyo? Yang mistress, pasensya na po sa pagiging hangal ko. Ang tagal ko na sa kumpanyang ito, pero hindi ko man lang nalaman ang tunay mong pagkatao.
Ang kuwintas na ito, tanggapin niyo po bilang hingi ng paumanhin. Isa na namang tanga. Dahil alam mo na ang totoo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang intern na si Yankichi, ayaw ko na siyang makita pa rito sa kumpanya, pero hindi ako pwedeng direktang kumilos. Naintindihan ko po, young mistress. Ako na ang bahala sa lahat. Ang proyektong Junhai Hotel? Sino ang may kayang humawak nito? Nabalitaan ko na ang proyektong iyan ay matagal nang nakabinbin. Sobrang hirap niyan. Yankichi, Manager? sa'yo ko na ibinibigay ang proyektong ito. Bibigyan kita ng isang araw. Kapag hindi mo to nagawa, huwag ka na ulit papasok bukas. Siguradong kapana-panabik ito. Hindi lang isang araw, isang buwan man, magiging himala na kung magagawa niya yan. Napakahusay na oportunidad. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang mga pinagsasabi ninyo? Sige, tinatanggap ko ang hamon. Tingnan mo muna ang mga dokumentong ito. Makakatulong ang mga ito sa proyekto. Pupunta muna ako doon para hanapin ang iba pang mga file. Huwag po kayong mag-alala, young mistress. Siguradong hindi niya matatapos ang misyon na yon. Ang President Hina ito. Napakagalgal kumuha ng mga dokumento, hindi pa rin dumarating. Tulong, palabasin niyo ako rito. Tao po. May tao ba riyan? Ano na ang nangyari kay Kiki? Hindi matawagan ang cellphone niya. Paano pa siya magkakaroon ng mukhang sumagot ng tawag? Masyado siyang mayabang? Baka nga sa oras na ito ay nag-i-interview na siya sa kung saang kumpanya ng mga tagalinis. Baka naman meron siyang pambihirang galing at nagawa niyang makuha ang kontrata? Siya? May kakayahan ba siya para doon? O baka naman, ang posisyon ko bilang manager ay ibigay ko na lang sa kanya. Boss Manager, hindi pa rin masagot ang tawag ni Kiki. Hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Ang dami mong reklamo. Gusto ko lang sabihin na ang proyektong ito ay ibibigay na natin kay Yanqing para pamunuan. Yanqing, ang oras ay walang limitasyon. Gawin mo ito ng buong kapanatagan po. Tama, kapag sa iyo ibinigay ang proyektong ito. Dahil sa status mo bilang anak ng mayamang pamilya, isang tawag mo lang ay maaayos na agad ito. Tama, ganoon nga. Ching-ching, inaasahan ka namin. Lalabas muna ako para tumawag. Ching-ching, maayos na ba ang lahat? Basta si Ching-ching ang gumalaw, siguradong madali lang yan. Narito na ako. Yankichi, bakit ka? Nagulat ka ba? Nagtataka ka siguro kung bakit ako narito? Anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin ay paano? Natapos mo na ba ang negosasyon para sa proyekto? Siyempre. Paano mangyayari yun? Nagyayabang ka na naman. Yanqichi, ikaw. President He, tungkol sa proyekto ni Junhai Hotel, nakuha na natin. Nakuha na natin? Paano mangyayari yon? Nagulat ka ba? Wala akong cellphone. At nakakulong ako sa silid ng mga dokumento. Paano ko kaya nakuha ang kasunduan? Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mula sa isang hamak na empleyadong katulad niya, imposible yan. Tama. Ang proyektong ito, matagal na itong pinaghihirapan ng kumpanya natin pero hindi pa rin natin makuha-kuha. Tapos sa isang punta lang niya, nakuha na niya agad. Bakit? Ano bang meron siya na wala sa amin? Baka naman itong si Yankichi. May kakilala talaga sa loob ng Junhai. Pero bilang isang hamak na empleyado, paanong mangyayari yon? Dahil nakuha na ang proyektong ito, ibigay na ang pamamahala nito kay Yanqing. Ako ang nakakuha ng proyekto. Bakit kailangang sa kanya ibigay? Bakit? Akala mo ba talaga ikaw ang nakakuha nito? Eksakto.
Kung hindi pa tumawag si Ching Ching sa mga taga Junhai, hindi sila papayag sa kasunduan. Tama. Ako ang tumawag sa kanila. Sige. Dahil sinabi mong ikaw ang tumawag, subukan mong tumawag ulit ngayon. Masyado talagang mapilit itong si Yan Kichi. Hindi maaari ito. Hindi ko na dapat patulan ang mga sinasabi niya. Nakakahiya kapag nabuko ako mamaya. Sige na. Kung ako man ang tumawag o hindi, sa totoo lang ay hindi na iyon mahalaga. Ang proyekto ay para sa kumpanya at ang tagumpay nito ay para sa ating lahat. Dapat tayong magtulungan ngayon upang ang kooperasyong ito ay matapos ng maayos. Talagang makikita mo ang pagkakaiba. Tingnan niyo kung gaano kalawak ang pangunawa ni Ching Ching. Napakabait niya. Totoo yan? Kung hindi dahil kay Ching Ching? Yan, Kiki? Dapat ay kanina ka pa nag-iempake para lumayas dito. Tama na, manahimik kayong lahat. Kapag nagsama-sama talaga ang mga babae, napakaraming gulo. Masyado kayong maingay. Nakakarindi. Bumalik na kayong lahat sa inyong mga pwesto. Yan, Chichi. Dahil naging matagumpay ang proyekto, mabuti na ang lahat. Hindi mo na kailangang umalis ng kumpanya, gaya ng napag-usapan dati. Ang proyektong ito ay ganap na ibibigay kay Yanqing para pamunuan. Bakit? Sa anong dahilan? Yan, Kichi. Ang mundo ng trabaho ay parang pakikipagdigma. Alam mo dapat ang batas na iyon, di ba? Ang anumang utos mula sa nakatataas, dapat mong sundin nang walang tanong, huwag kang pumasok sa trabaho. Na puro reklamo ang dala. Yanqing, sumunod ka sa akin sa opisina. Lagot ka sa akin, Hiyong. Walang hiya ka. Kumusta, young mistress? Kontento po ba kayo? Maganda ang ginawa mo, pero asahan mong dapat mo panggalingan. Mukhang si Yan Kichi nga ang nakakuha ng proyektong ito. Ano ba talaga ang ginamit niyang paraan? Ano po iyon? Ano? Dapat ba talagang si Yan Kichi ang pumirma? Nakapagtataka, bakit nangyari ito? Anong problema? Kakawala lang ng mga tao mula sa Junhai Hotel sa telepono. Sabi nila, ang proyektong ito ay kailangan ng lagda ni Yan Kichi at siya dapat ang tatapos nito. Kung ibang tao ang pupunta, ang kontrata ay mawawalan ng bisa. Bakit nangyari ang ganito? Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ni Yan Kichi? Malinaw na ikinulong ko siya sa silid ng mga dokumento. Kinuha ko rin ang cellphone niya. Paano siya nakakuha? Ng kontak sa labas? Ayos. Si President He. Yan, Kiki. Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Magpaliwanag ka nga. Bakit mo ako ikinulong sa silid ng mga dokumento? Yan, Kichi. Ayusin mo ang pananalita mo. Isa ka lang na intern? Ano naman kung intern lang ako? Hindi ba intern din si Yanqing? Bakit may paborito ka rito? Si Yanqing, anak siya ng isang mayamang tao sa Shengxi Group. Wala kang kwenta, kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Siya, ipinanganak na mayaman, pero ikaw, isang basura mula ng isilang. Gusto mo ba? Sa isang salita ko lang ay paalisin na kita rito. Huwag kang mag-alala, kahit umalis ka pa, hinding-hindi ako aalis. Matatapos ka na nga pero ang yabang mo pa rin. Ayusin niyo na po ang gamit niyo, hindi na kita iistorbohin. Isang simpleng trabahador, pagliligpitin ako ng gamit? Nakakatawa ka. Hello, Boss President Gao. Pumunta ka sa accounting at layas na rito. President Gao, anong ibig sabihin nito? Sa kalokohang ginawa mo, alam na ang lahat ng head office. Sinasanti ka na. Sa industriya ng real estate, hindi ka na kailanman muling tatanggapin. President Gao, dahil kay young mistress po iyon, siya ang... Umalis ka na. Tapos na ang lahat? Sirang-sira na ako. Ano? Nasante na talaga si President He? Paano mangyayari yon? Hindi ba normal lang na masante siya? Nagpapanggap ka pa ba?
Kung hindi lang kita kilala, iisipin kong ginamitan mo ng koneksyon para masante si President He. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na inutusan ko si Uncle Liu na patalsikin siya, di ba? Sabihin nyo nga, iyong pagkasante kay President He, posible bang may kinalaman si Yan Kichi doon? Hindi siguro. Wala naman siyang ganoong kalakas na impluensya. Basta, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Halatang hindi siya mabuting tao. Huwag na kayong manghula. Ako ang nakiusap sa tatay ko na pasisihin si Hiyong. Sinadya niyang idiin si Yan Kichi. Ikinulong pa siya sa record room para hindi siya makipagtulungan sa Junhai. Naniniwala ako na ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat manatili sa Shengshi. Magaling ka rin, Yanqing. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Huwag kang maingay. Kundi, tatapusin kita ngayon din. Kundi ay tatapusin kita. President He, kinabahan ako doon. Pagkatapos kitang tulungan, nagawa mo pa akong traidorin? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Pinag-init mo ako kay Yan Kichi, pero ang kinalabasan ay isinuplong mo pa ako? Ganyan ka ba talaga kumilos? Ako, Dahil wala kang modo, wag mo akong sisisihin kung parusahan kita. President He, may maling pagkakaintindi lang. Ang totoo ay hindi ako ang anak ng may-ari ng kumpanya at hindi ako ang nagsuplong sa iyo. Hinala ko ay si Yan Kichi. Nakuha niya ang video mula sa kamera para isumbong ka. Lahat kayo ay nagkamali sa pag-aakalang ako ang senyorita. Para sa kinabukasan ko, wala lang akong magagawa kundi gawin iyon. Kaya pala hindi ka anak ng boss? Opo, tama po. Isang malaking misunderstanding lang ito. Hindi ka naman pala senyorita. Bakit ang lakas mong magpanggap? Dahil sa iyo, kinalaban ko pa si Yan Kichi. Ngayong araw na ito, lilitis-pulin talaga kita. Huwag, Kuya He. Tumigil ka. Tumigil ka. Hoy, bata, mukhang hindi maganda ang buhay mo. Gusto mo na bang mawala? Ang mga salitang iyan, sa presinto mo na lang sabihin. Napakayabang mo ah. Tulong, may tao ba rito? Saklolo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano? Dadalhin ko lang siya sa presinto. Napakagwapo naman ng lalaking ito at ang galing pa magpatawa. Yanqing, panahon mo na para magmahal. Gusto mo bang imbitahan kita mag-dinner? Pasensya na, may sasagutin lang akong tawag. Hello, Kiki! Sige, papunta na ako riyan. Salamat na lang sa paanyaya mo, may kailangan lang akong asikasuhin, mauuna na ako. Chichi? Ito ba si Yan Kichi? Ano kaya ang ugnayan nilang dalawa? Bakit ka may sugat? Bukit sasama ka pa kay Papa sa main office para pag-usapan ng business partnership, baka masira ang hitsura mo. Hayaan mo na. Tanda ito ng pagiging bayani. May nakita akong lalaki na may ginagawang masama, kaya rumesponde ako. Tama ang ginawa mo, sinusuportahan kita, pero dapat mag-iingat ka rin palagi para sa sarili mo. Masakit ba? Naiintindihan ko. Tara na. Aking munting gaga. Tara na. Yan Kichi, hindi ko inakalang ang boyfriend ng isang katulad mong trabahador ay ganito kahusay. Kaya huwag mo akong sisisihin kung balak ko siyang agawin sa'yo. Napapansin ko ang inyong proyekto. Batang lalaki, napaka-interesante ng inyong mga ideya, at may maliwanag kayong kinabukasan. Maraming salamat po sa papuri, Uncle Yan. Ituturing po namin kayong gabay sa industriyang ito. Marami pa po kaming kailangang matutunan sa inyo. Sige. Para sa mga detalye ng ating pakikipagtulungan, makipag-usap ka na lang sa ibang empleyado ng kumpanya namin. Sige po, mag-ingat po kayo.
Ching-Ching, mukhang hangang-hanga ang iyong tatay sa kaniya. Siya? Sino ba ang lalaking iyon? Hindi mo ba talaga siya kilala? Siya si Su Xiaoting. Siya ang may-ari ng isang startup na kumpanya. Balita ko, ay marami ng mga boss sa industriya ang bilib na bilib sa kaniya, napakalaki ng potensyal niya sa hinaharap. Hindi ko akalain na ganoon pala siya kagaling. Kung sakaling magkatuluyan kami, hindi ba't magiging mayamang asawa na ako balang araw? Tagapagligtas, libre ka ba mamayang gabi? Tagapagligtas? Si Keiichi. Baka hindi mo pa alam, kanoong isang araw, habang naglalakad ako sa park, ay hinaras. Hinaras ako ng masamang tao, mabuti na lang at sumulpot si Su Xiaoting para iligtas ako. Kaya pala may sugat ka sa labi, ay dahil sa kaniya. Nagkataon lang. Hindi ko inakalang magkatrabaho pala kayo. Sulit na rin ang sugat ko na ito. Hindi ko inasahan na ganito ka pala, kababata pa, pero matagumpay na. Sayang nga lang at may girlfriend ka na. Magkasama na kami ni Kiki ng ilang taon na. Ganoon ba? Nakakaingit naman kayo. Pero dapat mong ipangako sa akin na maghahanap tayo ng oras para kumain sa labas. Iniligtas mo ako, kaya dapat lang kitang pasalamatan. Sige. Kayong mga dalaga mula sa project department. Maghanda na kayo. Pupunta tayo sa kabilang lungsod para sa isang business trip. Bakit parang biglaan naman? Mukhang malaking proyekto ito. Siguraduhin ninyong dala ninyo ang mga proposal na pinahanda ko sa inyo. Proyekto ito ng AS Group. Napakahalaga nito. Kung sino ang manalo sa bidding ay dodoblehin ang sweldo. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Dandan, ibibigay ko sa iyo ang kwartong may malaking kama. Bakit ikaw ang narito? Nasaan si Jiang Dan? Yan, Chichi, may galit ka ba sa akin? Hindi ba pwedeng magkasama tayo sa iisang kwarto? Sige, papalitan ko na lang. Huwag na. Pero, kung sino ang talagang may galit sa ating dalawa, alam mo yan sa sarili mo. Pasensya na at kailangan mo pang magtiis. Yan, Chichi, masyado ka namang pabaya. Sinong may gawa nito? Sino ang may gawa nito? Siya po. Siya ang nagtumba ng klorera sa sahig. Ikaw pa itong may ganang manisi, di ba? Malinaw na ikaw ang bumangga sa akin, kaya ko lang nabangga ang florera. Manahimik kayong lahat. Napakakamahal ng florerang ito ngayong araw. Dapat niyo itong panagutan sa akin. Kumalamas ka muna. Yan, Kiki. Mamahaling gamit ang florera. Hindi ito dapat basta-basta nasa loob ng kwarto. Pagkatapos mabasag ang florera, agad na nakialam si Manager Zhang. Hindi ito aksidente. Hinila ako ni Yanqing para itumba ang florera. Halatang sinadya ang lahat. Plano ang lahat ng ito. Yan, Kichi. Muntik na akong matumba dahil sa iyo. Ngayong nabasag na ang florera, ako pa ang sinisisi mo. Nasaan ang konsensya mo? Wala akong konsensya sa mga gaya mo. Dahil masama kang tao. Ikaw. Hoy babaeng trabahador. 500,000 dolyar ang halaga nito. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo to mababayaran. Wala kang ingat, tapos ka na. Anong nangyayari dito? Nabasag ni Yan Kichi ang florera ng hotel at ngayon, sinusubukan niya pa akong baligtarin. Yan, Kiki. Mataas ang estado ni Ching-Ching. Sino ka lang ba? Kailangan ka ba niyang pagplanuhan ng ganyan? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Totoo iyon? Posible bang kontrolin ni Ching-Ching ang kilos ng katawan mo? Harapin mo ang pagkakamali mo? Ganyan talaga ang mga taong hindi nakapag-aral? Napakasama ng ugali. Siya ang sumira nito. Hinding-hindi ko siya palalagpasin. Ngayong araw. Lin. President Lin. Lapastangan. Anong lakas ng loob mong saktan
ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Sa hotel na ito, hindi na ikaw ang responsable. Siya? Ang anak ng pinakamayamang tao? Nataranta ako at nadulas ang dila ko. Pero siya ay napaka-importante sa ating hotel. Pumunta ka na sa accounting at kunin ang sahod mo. Mula bukas, huwag ka na rito babalik. President Lin? Hindi niyo po ako pwedeng sibakin? President Lin! Kapag hindi ka pa tumahimik, paparusahan ko iyang bibig mo. Lumayas ka na, layas. Pasensya na po, dahil sa pagkukulang ng tauhan ko, naistorbo po ang pahinga ninyong lahat. Ganito na lang, ililipat ko kayo ng libre sa ating presidential suite. Ang lahat ng bayarin nyo rito ay libre na. Wow, ang galing naman ito. Sige po, ituloy nyo lang ang kwentuhan. Aasikasuhin ko na po agad ito. Ching-ching? Hindi kaya ikaw na naman ang nag-ayos nito? Oo. Ang manager Zhang na iyon, pinipilit na si Kiki ang may sala sa nabasag na florera. Alam niyo naman na isang hamak na manggagawa lang si Kichi. 500,000 dolyar. Paano niya iyon mababayaran? Nag-isip ako at tinawagan ko ang tatay ko para ipagawa sa kanya. Yan, Kiki, narinig mo ba? Kung hindi dahil kay Ching-Ching ngayon, malas mo talaga. Correct? 500,000 dolyar? Siguro kahit 50,000 ay hindi ka pa nakakakita noon. Sige na, huwag niyo nang asarin si Kiki. Tao rin naman ang mga mahihirap. Magmadali na tayo. Lumipat na tayo sa presidential suite. Yan, Ching. Hahayaan kitang mag-enjoy muna sa pagiging mapagpanggap na anak mayaman. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Pasensya na yan, Kichi. Sa mundong ito, uunahin ko ang sarili ko. Sa pagkakataong ito, tayong dalawa lang ang nakapasa sa paunang pagsusulit para sa bid ng AS Group. Pero ang proposal mo sa akin ay sobrang layo ng diferensya. Pinapayuhan kita, sumuko ka na ng maaga. Ikaw? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging kalaban ko? Sa akin mapupunta ang bid na ito. Sana ay magawa mo pang ngumiti mamaya. Nabalitaan kong ang maliit mong boyfriend ay naghihintay sa iyo sa ibaba. Huwag mo siyang bibiguin. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya akong makarating dito sa Jiangcheng. Umaasa ako na sa bidding na ito, magpapakita kayong lahat ng magagandang gawa. Susunod, tinatawagan ng Shengxi Group bilang kinatawan ng Miss Yan Chichi. Ang bid ng Shengxi Group ngayon, siguradong sa kanya na mapupunta iyan. Pero unang beses ito ng Shengxi na magpatakbo ng isang batang babae sa ganitong kaimportanteng proyekto. Balita ko, matapos magretiro ni Old Master Yan, direkta niyang ipinasa sa anak niyang babae ang pamamahala sa grupo. Ang ibig mo bang sabihin ay ang babaeng iyon ang tagapagmana ng Shengxi? Siguro nga. Naku, posible bang ang Yan Kiki na iyon ay ang tunay na anak ng boss? Mali, hindi maaari. Kung siya talaga ang anak ng boss, ay matagal na akong nabilanggo. Kamusta sa inyong lahat? Karangalan ko ang katawanin ang Shengxi Group para lumahok sa bidding na ito. Para sa kumperensyang ito, ang proyektong dala ng aming kumpanya ay ang mata ng lungsod. Pakitingnan po ninyo. Ano yan? Nababaliw na ba siya? Paano itong nangyari? Bakit ang Shengxi Group ay nagpakita ng nakaw na disenyo sa bidding? Garap palang ninakaw ang disenyo ng London Eye. Ngayon ay masisira na ang reputasyon ng Shengxi. Sino ang makakapagpaliwanag sa akin? Ang kumpanyang tulad nito? Bakit hinayaang sumali sa bidding? Hindi ito maaari. Binura ang aking mga plano. May nananadya na idiin ako.
Sir Terry, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ano pang ipapaliwanag mo? Lumabas ka? Hindi po. Talagang may nanamantala sa akin. Wala akong ninakaw. Alice? Yanching, ikaw na ang magsalita. Sana ay hindi ka katulad niya, kundi ay ibablock ko na ang inyong Shengshi Group. Huwag po kayong mag-alala. Ang dalang mata ng lungsod ko ay tiyak na hindi kayo bibiguin. Kichi, anong nangyari sa'yo? Pinalitan ni Yanching ang mga gawa ko. Hindi pa tayo pwedeng basta-basta maghinala. Kailangan natin ng ebidensya. Naghihinala ko na ang kalabang kumpanya ang mas may kinalaman dito. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang totoo tungkol dito. Dahil nakataya rito ang pangalan namin ni Shengshi Group. Shouting, anong ginagawa mo rito? Hanggang kailan ka pa magkukunwari? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Simula noong nagpanggap ka bilang anak ng boss, ang bawat bagay na ginawa mo laban sa akin ay inimbestigahan ko na at malinaw na ang lahat. Narito ang lahat ng ebidensya. Mukhang siya nga ang tunay na anak ng boss. Chichi, tinatanong kita, ikaw ba talaga ang anak ng boss? Kung matalino ka, dapat alam mo na ang sagot sa sarili mo, kaysa magtanong pa rito sa akin. Chichi, hindi ko sinasadyang magpanggap na ikaw. Sinadyang Dan kasi, mapilit sila sa pagsasabing isa akong mayamang dalaga. Para makasiguro ako sa posisyon ko, napilitan lang akong gawin iyon. Tapos, kaya ba patuloy mo akong idinidiin para lang mapalayas ako sa kumpanya? Oo, dahil kapag wala ka na, makakapanatili ako sa kumpanya at magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay sa buhay. Tinanakot mo naman ako. Buti na lang at panaginip lang iyon, kundi ay lahat ng ginawa kong hirap para makuha ang bidding sa AS Group ay mawawalan lang ng saysay. Hindi pwede. Kailangang habang mainit pa ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kong tuluyan na siyang mawawala sa kumpanya, kung hindi ay palagi akong hindi mapapakali. Ang galing. Napakalaki ng kasalanan ginawa ni Yan Kiki. Pero bakit mukhang wala pa ring nangyayari sa kanya at nananatili pa rin siya sa kumpanya? Alam mo, ang public relations ng kumpanya natin ay talagang mahusay. Ganoon kalaking issue, pero hindi man lang ito kumalat sa internet. Ching, ang galing mo talaga. Nakuha mo pang dalhin ang bagong plano ng Eye of the City sa boss ng AS at maayos pang napag-usapan ang pakikipagtulungan. At tiningnan ko rin ang plano mo. Halos mas magaling pa iyon ng 2 beses kaysa sa Eye of London. Hindi nga talaga nakakapagtakang anak ka ng pinakamayaman. Hindi tulad ng mga masasamang tao dyan na hindi ka mapapantayan. Eye of the City? Masasamang tao? Kayong lahat, mag-ingat kayo sa pananalita nyo sa akin. Yanching, ang planong Eye of the City, maging ang tatay ko ay natingnan na yan. At nangahas ka pang nakawin ito. Sino ba ang tatay mo? At saang sulok siya galing? Pwede ko ring sabihin na ang tatay ko ang siyang nakakita na ng bidding book na iyan. Ang yabang mo naman. Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi lang dahil kay Chingching noon at ibinigay sa'yo ang slot sa bidding, hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataon na sumali. Akala mo ba talaga swerte kang nakapasa sa unang bidding ng AS Group? Kaya magaling ka na? Baka naman noong preliminary rounds ay nagnakaw ka lang ng gawa ng iba. Yun nga lang, ay hindi lang nila nalaman. Tama, binigyan ka na ng pagkakataon, pero wala pa ring silbi. Panggagaya ang ginamit mo para manloko, mangopya lang pala, kaya ko rin yan. At may gana ka pang idama ang tatay mo. Sino ba ang tatay mo para magyabang ka? Kung hindi namin alam, ay baka isipin pa naming siya ang presidente ng kumpanya natin. Kung ganyan ang gusto nyo, hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko na ang totoo. Ang tatay ko ang pinakamayamang tao. Tatay mo ang pinakamayaman? Sino naman ang tatay ko? Baka naman ang pagnanakaw ay bisyo mo na talaga? Ang bidding proposal ay ninakaw mo? Pati ang mayamang tatay ay nanakawin mo rin sa iba. Kung talagang magaling ka,
papuntahin mo rito yang mayamang tatay mo nang makita namin siya. Akala ko ang mga nakakapasok sa kumpanyang ito ay may ibubuga talaga. Hindi ko akalain na puro panlolo ko lang ang alam mo. Dapat noon pa lang ay nakita na namin ang tunay at masamang ugali mo. Huwag na maraming salita. Kung talagang matapang ka, ay tawagin mo ang tatay mo rito. Sige. Dahil talagang ayaw niyong sumuko hanggat hindi na patutunayan, pagbibigyan ko kayo. Hello. Ang numerong ay kasalukuyang ginagamit. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Normal lang na hindi niya sagutin ang tawag. Dahil wala namang gustong kumilala sa isang magnanakaw bilang anak. Tama ka. Yan Kichi, wala ka talagang utang na loob. Gayong si Chingching naman ang lumutas sa krisis mo sa plagiarism, nagawa mo pang magyabang dito, na kaya mo raw sa sarili mo, at sinasabi mo pang ang plano mo ay nakita na pati ng tatay mo. Yan, Chichi. Alam kong ang pagkatalong ito sa bidding ay malaking dagok sa iyo, pero hindi mo kailangang magpanggap na parang hibang. Tandaan mong nasa opisina tayo, walang maaawa sa iyo rito. Maliban na lang, kung talagang may tatay kang pinakamayamang tao. Chingching? Hindi naman lahat ay kasing swerte mo. Sandali, hindi ganoon. Minsan talaga ay hanga ako sa galing nyo gumawa ng kwento sa isip nyo. Yanching, bibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, ang pagnanakaw ng bidding proposal ng iba ay maaaring magresulta sa pagkakakulong. Ako, hihingi ng tawad sa iyo? Sino ka sa akala mo? Sinasabi ko sa iyo, kahit paninakaw ko ang gawa mo, basta nandidian ang tatay ko, wala kang magagawang kahit ano laban sa akin. Paalisin siya rito. Ako ang mananagot sa lahat. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo sabi ako. Bitawan nyo. Tigil. Tigil sabi. Chichi, ayos ka lang ba? Wala ba silang ginawang masama sa iyo? Inaapi nila ako. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan siya? President yan, si Chingching po, ang inyong anak ang nag-utos sa amin na gawin ito. Anak ko. Tama po, President yan. Kung hindi lang po iyon sinabi ni Chingching, kahit gaano pa kami katapang, hindi po namin kailanman magagawa iyon. President yan, tingin ko naman po ang pinagawa ni Chingching sa amin ay walang mali. Ang mga taong tulad ni Yan Chichi ay dapat nang sibakin. Ninanakaw niya ang London Eye na gawaing ito at nagdudulot ito sa ating kumpanya. Nang masamang imahe, hindi natin dapat kinukonsinti ang mga ganyang tao. Kaya, naniniwala kayong siya ang aking anak? Hindi po ba, President yan? Alam ko pong ayaw ninyong may lantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Chingching at ayaw niyo siyang makakuha ng masyadong maraming atensyon. Pero si Chingching, hindi maitatago ang kanyang angking galing. Kumpara kay Yan Kichi na parang taga-bukid, talagang magkaiba ang mundo nila, kaya naman nakilala namin siya. At pagdating sa trabaho, mas binibigyan namin ng pagkalinga si Chingching. Yanching, sabihin mo nga, ikaw ba ang tunay kong anak? Ikaw ba ang tunay kong anak? Ako. Chingching, bakit tila mahihiya ka pang aminin ang totoo? Lahat naman kami rito ay alam ang totoo. Oo nga po, President yan. Hayaan nyo na, kung nahihiyang aminin ni Chingching, ngunit ang pinakaimportante ngayon ay dapat nating palayasin ang peste na si Yan Kichi sa kumpanya dahil ang laki na ng pinsalang idinulot niya sa pangalan ng kumpanya. Tama ka riyan. Tungkol sa pagnanakaw ng ideya, kung hindi dahil kay Chingching na nagpakita ng napakagandang plano tulad ng Eye of the City, ay tiyak na ibablacklist na ang ating kumpanya ng AS Group. Talagang nailigtas ni Chingching ang lahat sa pamamagitan ng sarili niyang sikap. Siya? Nailigtas ang lahat? Seryoso ba kayo? Nagmamataas ka pa rin hanggang ngayon. Proud ka pa ba sa ginawa mo? Siya nga pala, President yan. Ang sabi pa nitong magnanakaw na ito, ipinakita raw niya sa inyo ang mga dokumento para sa Eye of the City at sinasabi pang kayo ang ama niya. Ang mga taong gaya niya ay hinding-hindi dapat pinapalampas. Oo, tama yan. Masasaksihan ko ang lahat at simula noong nakaraang araw, pilit siyang nagkukunwari bilang anak ng pinakamayamang tao. Dinudumihan niya ang pangalan nito. Ang mga ganyang klase ng tao ay walang karapatang manatili rito.
Sir President Yan, mismo ang anak niyo na ang nagsabi. Hindi na dapat hinahayaang maging mayabang pa ang magnanakaw na ito. Tama po, Sir President Yan. Paano naman kayo magkakaroon ng anak na magnanakaw? Sige. Sige. Mabuti pang ihanda niyo ang inyong mga tainga at makinig. Siya, si Yan Kiki, ang nag-iisa at tunay na anak ko na si Yan Xiaoming.